So uulitin ko ha, basura yung impeachment complaint. Umaasa lang sila sa kanilang mga imbento, umaasa sila na makapamingwit sila ng ebidensya using the Senate or the House. Tapos either kung ma-dismiss yan dahil kulang ang ebidensya or kahit they're using it to fish for evidence. Pag nakakuha silang ebidensya, pwede sila magkaso in the regular court kasi hindi naman po immune si Vice President. Or gusto lang nila talaga matanggal kasi nakakatakot. Bilis lang yung live na to kasi magbo-board ako in 30 minutes. So, pero hindi ko matiis talaga na hindi mag-live. Gawa ng bagong balita nga, na may hinain na impeachment complaint. Okay, umpisahan po natin. Nag-umpisa to nung, okay, yung mga quadcom, mga ganyan. Tapos may nambisto ng plano. Of course, matagal na natin pinagsususpetsahan. Pero alam natin na binisto ang planong lahat ng ito ni Sammy Trillanes nung sinabi niya, pag impeachment complaint daw, pwede nang ipalabas yung mga supposedly hidden bank accounts. Katulad nga daw nung ginawa nung panahon ni Justice Corona. Mario Josep, ewan ko ba. Actually, mali nga yung kay Justice Corona. Halatang-halata yung mga decisions na yun. Tapos yun pa talaga ang isa-side ni Trillanes. Kakatawa lang. So itong mga impeachment proceedings na ito, impeachment complaint na hinain dito kay VP Inday, medyo katawa-tawa. Kung base doon sa nakita namin official version ng mga tinanggap. Ito yung nakakatawa. Day after, nabisto na nga sila ni Trillanes, tumuloy-tuloy pa rin yung Quadcom, kunwari walang ibang, kunwari hindi nabanggit yung impeachment. Tapos, eto na po, nagsalita na si Presidente. At ang sabi niya, waste of time yung impeachment na yan. Uy, kunwari pa, ang basa ng lahat ng tao ay hugas kamay ito. So, totoo naman kasi shortly after that, ito na nga, wala pang ilang oras na nagsalita ang ating Pangulo tungkol sa waste of time daw na impeachment, wag na daw ituloy. So, biglang naghain naman ang Makabayan Block ng impeachment complaint. So dalawa naman pala, yung pagkaintindi ko, dalawa ang mga nakahain na reklamo para sa impeachment ng Vice Presidente nang galing sa Makabayan Block at mayroon din version yata si Sammy Trillanes. May version si Sammy Trillanes. So, alam na natin yung nilalaman ng kay Sammy Trillanes. Mag-a-allege siya na mag-a-allege pero wala siyang ebidensya. Tapos i-require niya yung impeachment court na yung Senate na pilitin maglabas ng ebidensya yung defense. O kaya sila mismo mag-i-issue ng summons doon sa mga bangko para mag-produce ng bank records. Naging president nga ito panahon ni CJ Corona, but it is a very bad precedent kasi nga it requires the accused to defend himself or requires banks to open up accounts nang wala namang cause. Diba? Okay lang sana kung may cause. Kunwari, kaya ang Anti-Money Laundering Act, nagre-require siya ng tinatawag na predicate crime. Okay. Sa Money Laundering Act, pwede kang freeze ng mga accounts kung mapatunayan ninyo with probable cause, evidence up to probable cause, to establish probable cause ng predicate crime. Bakit? Ang money laundering, may kaakibat yan parati na krimen. So, kaya nga may money laundering dahil fruits of the crime yan. So, kung fruits of the crime yan, kailangan patunayan mo yung krimen. Diba? So, dito sa impeachment, gusto nila na magamitin yung impeachment court para i-produce yung mga documents para i-impeach. In short, reklamo sila na magre-reklamo, wala silang ebidensya, tapos i-require nila yung Senado na i-summon o isubpoena yung mga records ng mga bangko, gigisahin ka nang wala silang pinesenta na ebidensya. Di ba? Saan ka nakakita ng ganyang klaseng hustisya? Sabi ni Ma'am Lydia, pag po na-impeach si VP, they can easily impeach also Marcos who becomes our president, Martin or Castro. Malayo naman po yata mangyari na si Castro maging presidente natin. Unless you're talking Fidel Castro, di ba? Mas may chance pa yun, kahit patay na. So, uulitin ko, sabi ni Blue Yet Lioness, very cunning si BBM. Hindi very cunning. Kasi kung cunning yan, hindi natin nakita. Okay, sabi ni Lea Melgar, only one way to believe PBBMs against VP Sara's impeachment. That is if Martin is removed as speaker. If not, then hugas kamay lang talaga siya. Sabi ni Irene, wala nang ginawa yung administrasyon ni Marcos kundi si VP Sara.
gumawa ka naman ng maganda, di puro ayuda at party ang alam mo, Marcos. Hindi, only in the Philippines. Ano ba akala ninyo, Pilipinas may monopoly sa mga ganito? So, sometimes yung mga kongresista natin can present an example of only in the Philippines, yung ganyang kagahaman, ganyang kaano. Tapos sila pa yung victim, di ba? Yung ganyan sila ka-powerful, ganyan sila kayaman, ganyan sila ka-influential, may immunity pa sila, may parliamentary immunity pa sila, tapos somehow sila yung nagiging victim. Sige, yun, only in the Philippines yan. Ewan ko ba dito sa mga to. Kakaiba. But I digress. Balik tayo sa impeachment. So, tapos ito yung nakakatawa. During the press conference ng Makabayan, si Attorney Nery Colmenares, tinatanong siya, o ano yung grounds? Ano yung grounds? Sabi niya, well, alam niya naman na yung catch-all dyan, betrayal of public trust. So, Manila, alam niyo kaklase ko yan si Choy Colmenares. Mabait naman yan. Pero nagulat ako. So, nire-reveal ninyo na catch-all ang ginagamit ninyo. In other words, wala kayong specific na na action na masasabi ninyo na impeachable. So kung ano-ano na lang ang sinasabi nila, ultimo yung pag-alis niya sa Pilipinas during the bagyo ay impeachable daw. Ay sis Maria Sef. Tapos, kapag tinitignan mo, cursory reading lang ng articles of impeachment na pinapropose nila, ang pagiging bratinela pala daw ay impeachable offense. Hey. Guys, kung gusto niyo sagutin yung mga tanong niyo, huwag niyo sasabihin anong masasabi niyo. Magtanong kayo. Okay, hindi tanong yung anong masasabi niyo kasi opinion ang hinihingi ninyo eh. I mean, I don't always give an opinion, lalong na tapos once I give it, okay na ako doon, hindi na kailangan pa ulit-ulit. Sabi ni Captured Moments, watching from Hong Kong, sabay na pinafile kay VP kay impeachment at may subpoena naman daw na bago si VP kasama mga nag-interview sa Zoom. Oh, interesting yan eh. Bakit? Kasi isa sa kinatatakutan nitong administrasyon na ito ay yung mga vloggers, yung mga nagsasalita at nagpapahayag. Power kasi yan eh. That's why any ordinary citizen, anybody can raise their voice, can say whatever it is they want to say, masasaktan at masasaktan mo sila. Karapatan kasi magsalita at magpahayag. At lalong-lalo na, protected speech kapag nag-criticize tayo sa gobyerno. But hindi pwedeng malicious. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, X is sleeping with Y. Kahit wala naman talaga may chismis tungkol doon. So, wag ganon, malis yun, malicious yun. Pero kung pinag-uusapan natin ay ang kanilang trabaho, kahit mali yung information natin, karapatan natin yan. Sila yung mag-explain. Kasi nga, ganito yung nangyayari eh. Yung mga politiko natin, binibigyan natin ng power. Binabayaran natin ang sweldo nila. Ang dami nilang perks, ang dami nilang may yung iba sa kanila, may immunity pa. May parliamentary immunity pa, nakakaloka. Pagkatapos, bawal sila i-criticize. Hindi yun pwede kasi garantisado ng saligang batas yan. Sabi ni Jel, good evening, nakinig lang sa iyo, naka-projector ka po ngayon dito sa barangay hall namin sa barangay 168 sa Caloocan. Naku, wag sana kayo pagalitan ni Mayor, pero maraming salamat po sa inyong lahat ha. Who will sit as the presiding officer for the impeachment trial if it will proceed? Normally, it will be the Chief Justice. Sabi ni Becky, dami daw trolls, ipapakulong daw mga vloggers. Galingan nila para umabot yun. Kasi unang-una, kung libel ang kinakaso nila, walang kulong yun. Pangalawa, anong i-file nila sa amin? At paano nila lalampasan yung karapatan ng magsalita at magpahayag? Sila dyan yung ang hilig is kung dali namin sa UN yan, hilig-hilig nila magpa-ICC, magpa-UN, kung anik-anik dyan abroad, kung kami kaya magpahayag sa buong mundo na hindi na nila kaya yung kritisismo ng ordinaryong mamamayan na kailangan yung mga vloggers ay kasama doon sa mga chismis ng NBI. Kailangan na kailangan banggit-banggitin na, ay, kukunti lang na nasa EDSA, puro vloggers, as if hindi tao yung vloggers, Buti nga ang vloggers, may mukha eh. Sabi ni Emily Pador Taylor, so the president being a drug addict is not impeachable lang. Of course, it's impeachable. High crimes po yun. At kung mahilig sila mag catch all sila dyan, o di sige, idagdag natin yung yung drug addiction. Kasi chismis lang yung kay Inday Sara. Wala nga silang produce na dokumento, ay chismis na merong bank accounts na mga ganito. Kung acceptable yung chismis, acceptable din yung chismis dun sa paggamit ng illegal na droga. Itong mga to, nag-establish talaga sila ng presidente. Huwag backfire ito eh. Kung hindi man nila ipasa, kunwari, mag-file tayo ng articles of impeachment, pwede naman pala yung chismis eh. I-endorsein pala ng mga kongresista eh, kahit chismis lang eh. Tapos sila yung paproduce natin ng ebidensya. Diba? Gayahin natin tong style nitong mga ginagawa nila kay Inday Sara. Diba? Sasabihin nila, si Inday, ano yan?
involved yan sa illegal na droga. Wala silang ebidensya. Ano, ang lalaki ng bank accounts niya, nag-money laundering yan, pero wala silang bank account na ma-produce. Kung pwede pa lang ganun, o edi sige, impeachable act pala yun. Tama kayo, Ma'am Emily. Impeachable. Hindi, ay, mali. Hindi siya not impeachable. Impeachable siya. Kasi kung tinatanggap ng Kongreso yung ganito kababaw na standard ng pag-file ng impeachment, mag-backfire ito. Explain nila kung bakit hindi pwedeng same style ang gamitin sa presidente. Sabi ni Arthur, di po kaya may intention lang sila pahinain ng mga tatakbong senador na i-endorse ni Duterte gamit ang impeachment. Alam niyo yung definition ng insanity, doing the same thing over and over and expecting different results? Eh, hindi niyo ba napansin, lumalakas lang yung mga Duterte tuwing binabakbakan nila. So, paano yan? Diba? Ano, sa tingin ninyo, mag-work pa yung mga ganyan? Well, if they think that that's going to work, they deserve every consequences of that action. All of the consequences of that action. They want to push the impeachment complaint in order for NBI to proceed with investigation and collect unverified evidence. Wala nang kinalaman ng NBI pag impeachment. Mag-order na lang yung hukuman mag-produce ng yung impeachment court na mag-produce ng bank documents kahit walang basis, kahit walang amlak-amlak. Yun ang gusto nilang mangyari. Kasi ganun ang ginawa nila Noynoy noong panahon ni Justice Corona. Gusto nila ipaproduce yung mga documents ng bangko. In the Corona impeachment, si Enrile pa mismo yung tumutol at sinabi niya, exempt yung may secrecy of bank deposits. So, hindi nyo pwede i-inquire yung bank deposits. So, nag-produce, they tried to get the impeachment court to do it. Ayaw ni Enrile kasi nga may secrecy of bank deposits. Lalong-lalo na pagdating dun sa dollar deposits. Oh. Pero somehow napilit nila, sige, produce. Pinaproduce yung accounts ng pamilya ni Mrs. Corona. Sus Maria. Sabi ni Eddie, di po ba pag nag-file ng impeachment ngayon, the next time you file again is after a year. Ganito. Ma'am, hindi po ganon. Sir, hindi po ganon. Pag nag-file ka ng impeachment, ma-dismiss, inoculated ka for 1 year. In other words, the next time, pero it must be dismissed. Eh kung tumuloy yan, wala nang next year, di ba? Sabi ni Sahara Nights, wala na kasi mainstream media kaya mga vloggers na naman ang target nila. Alam nila mas malakas ngayon ang political vloggers. Laban lang tayo. Wala na silang mahanap na Tingin nila kasi na wala silang paki pag na meron silang maling ginagawa. Ang ayaw nila pag-usapan yung mali nilang ginagawa. Sabi ni Awi, masyadong onion skin mga politicians natin, masagot lang ng konti na hurts na sila. Ngayon, impeachable na yun. Ngayon, ipa-imbestiga yung mga vloggers na nag-criticize at nakahurt ng feelings na. Then, tingin ko balat kalabaw. Alam niya kung bakit? Kasi, the nerve talaga. Isipin niyo, sila na may parliamentary immunity. Sila na yung may power of the purse. Sila na ang may may publicity sa mga ganyan. Sila na ang may pera, sila na yung may access to public funds. Sila na po ang may lahat na halos ng mga powers. Tapos, gusto pa nila, immune sila dun sa hindi sila pwedeng i-criticize. Gapal din. Tapos ang tingin ko, hindi yan balat sibuyas. Balat kalabaw yan. The nerve to ask for this when you are already one of the most powerful people in the country, one of the richest. Ang yayaman nila, they have access to so much public funds. May paayuda-ayuda pa sila. They sit in positions of power and influence. May parliamentary immunity sila. Pwede silang manira dun sa in a privileged speech or in an inquiry in aid of legislation. Tapos may paganyan pa sila. Sobra, nag-ask sila ng pang additional immunities, ganun ba? Sabi ni LJ, sana matuloy ang impeachment para mapukal dugo ng tao at matuloy ang full-blown people power. Sabi ni Gilbert Labrador, yung mga na-convict na kagaya ni na Jinggoy at Franz convicted sa Clemen versus People of the Philippines hindi pa rin maituring na betrayal of public trust, unethical or brattiness. Hindi naman po sila impeachable. Ang senators at congressmen, hindi po sila impeachable officials. What's next after filing impeachment knowing it's almost election time? Ang election Mayo po. So, ibig sabihin, mabadaliin nila to. So, kung araw-arawin nila, let's say, pwedeng overnight yan maipasa ng Kongreso. Kasi ganun ang ginawa nila kay ERAP. Diba? Diretso sa plenaryo, nagdasal-dasal lang sila sa Kongreso kahit walang basis yung kanilang articles of impeachment. Ayun, pinasok nila yung kay ERAP. Kay Justice Corona, almost overnight din lang.
Marami talagang nagagawa ng influence ng pera, di ba? So, kaya nilang madaliin yan. What do you mean, what's next? What's next is the impeachment trial, kung ito itutuloy. Pero sa totoo lang, in a fair fight, dismiss dapat lahat ito. Kasi walang ebidensya eh. Sabi ni Ma'am Joanna, gustong-gusto ng mga Duterte supporters dito sa Dubai mag-rally or meeting kami hindi talaga pwede dahil bawal sa bansa na ito. Naiintindihan ko yan, ma'am. Don't worry about it. Gusto man namin makiisaala kaming magawa. Ma'am, okay lang po. Like, share, follow. Okay na po yan. Sabi ni Chito, lantaran na yung pangungurakot ayon sa Senado, si Senator Amy na nagsabi billion-billion na yung pinag-uusapan. Kakainis, gusto kong murahin yung mga garapal. Sabi ni Eddie, the articles they filed felt like the burn book I used to write in high school as an insecure teenager. The difference, I grew up and regained my senses. Tama po ba nakakampi ang NBI kay Barbero? Kasi siya yung complainant. Siyempre, pro-victim dapat ang NBI. Pero nakakatawa, victim ba ang kongresista? Pagka ganyan, biktima ng public opinion. Kapaloka. Tapos Mario Joseph. Rowan said, kakain ko lang, what's your take? Ayan na naman, opinion na naman. What's your take on shifting the form of government? Alam nyo, ganito yan you're approaching everything incorrectly. Gusto niyo magbago yung form of government in the hopes na magbago yung mga tao. Identify your problem and then saka kayo mag-propose ng changes. Sabihin niyo, ibaguhin natin, mag-federal tayo, mag-parliamentary tayo. Alam niyo, nag-debunk na yung original proponent yan, si Presidente Duterte, hindi na nga niya gusto yung idea kasi after the Constitutional Commission convened at inaral nila yung problema, sabi nila, not only will it cost an obscene amount of money that the Philippines cannot afford, it does not address the problem. In fact, it will make some other problems even worse. So, ang para sa akin, identify the problem and then you propose a solution. Hindi pwede yung propose kayo ng solution in the hopes that the problems will follow. Kumbaga, yung parang tsaka walang catch-all. There's no perfect government and there's no perfect solution to all of the problems in government. Tackle the problems one by one and see what you can do. And then identify, may short-term ba, may long-term ba na solutions, may mga medium-term solutions. Yun yung mga dapat inaasikaso natin. Don't think that there is any one answer to all of our problems. Walang ganun. And if anybody says na may perfect system para masagot lahat ng problema natin, they're lying to you. So muli kaya tayo nag-live ngayon kasi nakakaloka yung impeachment, yung impeachment complaint na hinain kay VP Inday. Parang, it's brattiness, assuming totoo. Diba? Kahit i-assume natin totoo yung pagka-bratinela niya, kahit i-assume natin na totoo yung umalis siya during a typhoon nang wala siyang inaasikaso sa mga biktima ng mga kalamidad. Assume natin na totoo lahat yun. Ano yun? Paano yun papasok sa betrayal of public trust? Diba? Kakaiba talaga ang mundo. Sabi ni Ellen, ang Kamara po ba need pong timbangin kung dapat o hindi? At may weight ang impeachment ni file o diretsyo kaagad? May mabilis na paraan. Normally, an impeachment complaint daan sa Committee on Justice. Committee on Justice will determine kung there is enough evidence to put it to the plenary. Pwede rin kung congressman in-endorso na ito diretso sa plenary. Pwede rin ganun. Dan says, yung mga tuwad ko, malaki pangako dyan sa bawat isa kaya push sila ng push. Yung pondo na inilagay sa unprogrammed projects galing sa mga nabinbin na projects like subway, railway, oo. Hindi, actually realign. Hindi naman realign, tama kayo. Tinanggal yung mga pondo nila para mabigay as something else. Bakit laging eksena si Tiliones? Sabi ni George. Kahit puro gawa-gawa lang yung mga ebidensya niya. Aba, ewan ko doon. Ambition siguro, we don't know. Alam niyo naman, yung ibang tao, mahirap, mahirap nasakit yung labis na ambisyon. Yung tipong hindi na nila alam yung totoo. Ang nakikita lang nila, yung direksyon ng kanilang ambisyon. Kenneth says, di ba, wala namang kasalanan si Didi kasi in the first place, doon nagsimula ang lahat ng kinuha ng Congress, yung exact budget ng DepEd. Tapos nag-add sila ng budget. Something like that. Yun ang theory, sabi ng President Bangal, kahit ba chismis lang yun sa bank account ng DP, mapapa-open pa ng impeachment court yung bank account. May secrecy of bank deposits law. So, nung panahon nga ni Justice Corona, nung ini-impeach siya,
si Senator Enrile, nung nag-decide siya ng kaso, ayaw niyang ipabukas yung mga accounts kasi nga, uh, may secrecy of bank deposits. So, naging, kaya nagka-invento ng mga little lady na mga yan kasi hindi nila alam kung paano nila i-introduce in evidence yung mga, kinuha nilang records na labag sa Bank Secrecy Act. Sabi ni Adele, bakit hindi ini-impeach ang Pangulo? Di ba sabi ko ni Vivi, merong 5 grounds for him to impeach. Alam niyo ma'am, even if you can, doesn't mean that you should. Kasi, paano kung ilabas niya yung grounds of impeachment niya, tapos hindi patulan ng Kongreso, sinayang lang natin yung pagkakataon. In the meantime, she can use that evidence or preserve her evidence until such a time as wala nang immunity yung Pangulo, tapos file as a criminal case. Pwede rin. Eddie De La Torre says, di ba mindsetting propaganda lang yan na ginagawa nila filing of impeachment kahit alam nila walang legal ground for impeachment? Hindi naman, hindi lang mindsetting yan. Ganito yun kasi ang laki kasi ang lawak ng discretion ng Senado at Kongreso mag-decide dyan sa impeachment. Kahit sa totoo lang, kahit walang ebidensya yan, pwede silang mag-decide. Discretion nila yon at hindi pwedeng i-review ng Supreme Court. Hindi pwedeng i-appeal. Walang appeal-appeal yan. Pwede siguro natin sabihin na, ay, sige, i-ano nyo nga kung pwede may grave abuse of discretion dito. Wala pa tayong president na pwedeng i-review ng Korte Suprema for grave abuse of discretion and impeachment, di ba? Ano to? Ma'am Karen says, may info po ba kayo what Sarah has to say about impeachment? Kahit di po ba speaker, any congressman po ba pwede din magpa-impeach sa presidente on the grounds of corruption, yes, betrayal of public trust, high crimes, using the video authenticated ng Amerika? Pwede, pero ang mag-decide na yan yung mga kongresista. So malawak nga ang kanilang discretion to make that decision. Tignan nyo ngayon kay Justice Corona, sa totoo lang dapat dismiss yung kaso na yan. Pero hindi. Kahit labag sa ebidensya, pwede silang mag-decide. Sinagot ko na to, hindi po Senate President ang magpo-preside, ang magpo-preside po Supreme Court Chief Justice. Kaya lang naging Senate President nag-preside noon kay Justice Corona kasi siya yung Chief Justice. So hindi siya pwede mag-preside. Sabi ni Kenneth, yung mga kilala kong sundalo dito sa amin nagalit kasi yung pera nila ay nagalaw. Yung mga sahod nila ngayon mismo delayed na daw. Oo, at asahan nila matagal-tagal ang delay. Dahil sa first quarter ng taon, may natural delay yan dahil sa mga sa kaya inire-review yung books, nire-review yung mga accounting. Bagal talaga ng first quarter ng DBM. O dagdagan nyo na yung mabagal kasi inahabol pa nila yung unprogrammed funds. In case makarating sa Senate, kukunin kayo ni in case makarating sa Senate kung kukunin kayo ni VP as lawyer, hindi ko po alam. Kasi I'm sure maraming kilalang abogado si VP Inday. Maraming kaklase yan. Maraming magagaling. So, I'm pretty sure hindi ako kukunin. Mag-ano pa rin tayo, mag-vlog pa rin tayo. Hindi pwedeng i-presume natin yung mga ganyan. Mahirap na. Ang take ko dyan, sabi ni Ma'am Heidi, pag na-impeach si VP Sara, si Martin ang papalit as VP, ngayon ipagbubulbol naman niya si Marcos para si Martin naman ang magiging presidente. Well, nakikita natin na hindi na nga niya kumbaga, alam natin na parang may trouble in paradise Dahil kung sinabi ni Presidente, kung seryoso yun assume natin na seryoso yung sinasabi niya sa Kongreso na wag nang ituloy, ay, delayed na. 2050, 1 hour lang naman yung delay ko. So, assuming for the moment na totoo yung sinasabi niya wag ituloy, pag tinuloy ng Kongreso, weak ang presidente. Or even worse, hindi lang, kumbaga, hindi niya kaya yung sarili niyang, yung House Speaker na pinsan niya. Paano yung steps ng AFP against trolls na hindi naman nila napapatunayan pa pero ginagamitan ng pera ng bayan? Okay. Sinara lang naman nila yung comment section, di ba? Kakasuhan ba daw nila yung mga trolls? Hindi po ba against FOI? FOI po. Against FOI. Hindi naman po. Kasi alam nyo, yung FOI, kasi Duterte lang ang naggawa ng policy on FOI. And it's an executive order, not a law. I don't mean to say that it's not effective or anything like that, pero sino mag-enforce ng AFP? Ms. Polka says, PBBM wants to protect our country with all of this scenario. Maraming investor nag-withdraw. Pinagtatawanan na tayo ng ibang bansa. Excuse me, nag-withdraw mga investors? Meron ba? Nag-withdraw meaning interesado sila tapos umalis sila? Hindi nga Kasama ko dun sa sa first quarter of his presidency.
first quarter, first quarter year of his presidency, we went to Singapore, to Indonesia, and to New York na para maghikayat ng mga foreign investors. And it was so, I don't know pa kung pwede kong pag-usapan yan, pero I'm telling you, walang resulta yun. So, what are you talking about? President wants to protect our country with all of this scenario, yung gulo. Parang sinasabi ninyo, yung gulo, yung nag-cause ng withdrawal ng investors, anong basihan mo dyan? Pakisabi nga, hindi gulo. And as a matter of fact, yung mga investors, ako mismo ang nakaharap doon, ako mismo ang nandun during the pitch. At ang sinasabi nila, the reason they're not investing in the Philippines is because we don't make anything. In other words, if they want to put up an industry here, i-importin pa rin natin lahat ng mga materyales na gagamitin nila sa paggagawa ng mga produkto nila. Talo. Unlike other countries, ginagawa nila doon yung mga raw materials. O doon ang gagaling yung raw materials. Now, unless it's agricultural products, wala. Hindi nga natin mahikayat na magkaroon na, mag-invest in a garments industry sa Pilipinas kahit ang daming talent dito. PBBM wants to protect the country. Sinong niloloko ninyo, ma'am? Really? Naniniwala ka dyan? If he really wanted to protect the country, bakit kung ano-ano yung mga pinirmahan niya? Pumirma siya ng agreement with Australia na gawing mutual interest ang Taiwan Strait. Naiintindihan mo ba yung implications nun? Protect the country, my rear end. Eh paano kung mag-declare ang US na against China to protect the Taiwan Strait? Di damay tayo dyan. And the agreement was with Australia. So pag na-involve ang Australia, ay involved din tayo. But you mean protect the country? He's not protecting the country. Protect the country ba yung rising crime rate? Tapos gusto nyo ipagbintangan yung mga gulo na ito dun sa mga tao na nagdi-dissent about all the ruinous policies. We dissent on the ruinous policies of this president. Tapos somehow yung mga dissenters, yung mga kritiko, yung may kasalanan. Hindi kami nagdadala ng instability dito. The instability has been there because of the prices of food, electricity, water, transportation. Because there are no new jobs. There are no new investors. Hindi lumalaki yung ekonomiya natin. And don't try to blame it on the prices of fuel. Other countries can still get investors. Sabi sa post ni Dr. Rin, mga pulis mismo nagsasabi sa EDSA na damihan nyo lang ang tao para kunyari nasusupil nyo kami. Paano kung tatablan si VP sa impeachment, hindi na ba siya pwede kumandidato sa 2028? Ulitin ko ha, impeachment is what the Congress does. What you mean is kung matanggal siya, iba po yun. Kasi impeachment means merong probable cause finding by the Congress. The Senate is the impeachment, is where the trial is conducted. Sometimes they call it an impeachment trial. Pero impeachment happens in Congress. Right? So, what you mean is kung matatanggal siya. Yes, kung may finding yung Senate for impeachment, hindi na siya pwedeng tumakbo. Lalo na if the decision contains the disqualification. Sabi ni Lloyd, sabi ni Atty. Topacio, si Barbers ay iyakin. Gamitin niya NBI versus vloggers, negative comments on them. Sabi pa, Barbers is a politician, even all members of Quadcom, he must accept the criticism. Totoo yan. Kami nga kayang-kaya namin tiisin yung mga trolls. Tapos sila, hindi nila kaya. Mariosep. Takot si BBM kay House Speaker, sabi ni Redento. Baka daw ilabas ni House Speaker yung mga paggamit niya ng pulo. Sus, hindi yun. Kasi balance of terror yan eh. They know each other since. Tingin ko weak lang talaga. I don't really think. Hindi po ako naniniwala dun sa mga nagsasabi na gano'n na ay baka may hawak si Martin, binablockmail niya si PBBM. Excuse me. Hindi kailangan. Kasi mutually assured destruction yan eh. Pag nanira si Speaker Martin sa sarili niyang pinsan, edi gulo-gulo na rin pati sa pamilya nila, magkakasira na implosion yan. Hindi. Nagpipilit lang siya at hindi siya kayang hindian ng pinsan niya. Sabi ni Ems, anong protect the country? Wants to protect the country. Ayun, may Russian submarine na sa WPS, sinusunog niya tayo sa gera. Ayan. Sabi ni Ma'am Valerie, his statement to stop the impeachment, kung tunay man yun, is so weak. Via SMS pa, ang tamad-tamad. He can't be there to draft a strong statement. Jesus. Anything goes. Philippines will have a hard time moving forward if politicians are pointing at each other instead of working together. Hindi. Hindi totoo yan. You need dissent. Alam nyo, tingnan niyo yung Kongreso, united sila. United against us. So, sa tingin niyo that gave us anything good?
Hindi ako naniniwala na yung unity dun sa loob ng Congress ay nagdulot ng mabuti sa atin. Akala nyo naman unity sa magic word eh. Na just because may unity, that's a good thing. Hindi. Kasi ito sa dati sa also where dictatorship thrives eh. Sa ganyan, walang dissent. Walang tututol. Walang nagsasabing, wait a minute, parang mali. Unity? You can unite candidates. That's because they're up against other people. The Chief Justice is Gesmundo po, hindi sa Gismundo. Appointee ni Tatay, yes. Justice Gesmundo with a G, Gesmundo. Sabi ni Aguila Viewer, mga vloggers na naman pinag-initan kasi maingay daw ang vloggers. Eh di wow, asan ang freedom natin ito? So yun. What if bumaba si BBM sa pwesto, then si VP Sara ang papalit? Maaari pa ba tumakbo ang presidente si VP Sara? Depende kung kailan siya maging presidente. Kung half the term na ni BBM ang natapos, pwede siyang tumakbo. Which means by May 2025, kung matanggal si BBM for whatever reason at maging presidente si VP and I anytime after that, then tuloy. Yung kay GMA, if I'm not mistaken, 3 years na, pero February ba? Double check ko, pero it has to be 3 years. Pwede siyang tumakbo. Sabi ni Ma'am Valerie, that BBM should have gone on air and said, stop it. Sabi ni Banateros, Attorney Trixie, kayo kasi ito lang bumabanat sa inyo, sa quad ko mga totoong tao. O ngayon, ay yung mga trolls hired din ng mga sa panig ng Kongreso. Hindi ko nakikita, so what? Ano yung advantage or disadvantage namin? Mas mahirap nga pag trolls kasi hindi mo mahanap. Sila, may NBI pa silang kakampi. Trinidad Pagoy Maranga says, ang resulta pag weekend leader, sobrang gulo ng Pilipinas dahil sa mga oligarko na napit down ng Duterte administration, mga yawa sila. Beta Senpai, please stop, wag na po kayo mag-all caps at makinig kayo kasi nasagot na namin yan. So uulitin ko basura yung impeachment complaint. Umaasa lang sila sa kanilang mga imbento, umaasa sila na makapamingwit sila ng ebidensya using the Senate or the House. Tapos either kung ma-dismiss yan dahil kulang ang ebidensya or kahit they're using it to fish for evidence. Pag nakakuha silang ebidensya, pwede sila magkaso in the regular court kasi hindi naman po immune si Vice President. Or gusto lang nila talaga matanggal kasi nakakatakot.